bahagi sa flooding ay ang siltation. Record low na naman ang stock market at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Nung English po ang gamitin nila, illegal talaga yon, no? Illegal. Kung bakit niya pinirmahan yung budget. Kasi tinanong si Martin Romualdez. Magandang araw po sa atin lahat. Mga kababayan, sabi nga ni Atty. Torion, napaka-illegal po yung ginawa nila kay President Duterte at posibleng gagawin din po nila ito kay Senator Bato de la Rosa kahit alam nila na ito'y mali. At ang pinaka-main topic natin ng pag-uusapan, mga kababayan po natin, ay ang patuloy po na pagbabagsak ng ekonomiya natin. Patuloy na paglagapak ng piso, patuloy na pagbagsak ng Philippine Stock Exchange dahil po sa katiwalian na ginagawa sa gobyerno ni Marcos Jr. Alam nyo mga kababayan natin, simula nung nagbago ang administrasyon, simula na naging presidente itong si Bongbong Marcos, wala na po tayong napala na pagtaas ng ekonomiya o pagdami ng mga investors o pagmura ng mga bilihin. Mapapamura ka na lang dahil ang bilihin tumaas, ang investors nag-withdraw at pati po yung direct foreign investors po natin ay bumaba ng mahigit 40%. At ito po yung pinakamataas na palitan ng dolyar kontra piso na halos umabot na ng 60 pero $1, mga kababayan natin. So, ano pa yung inaantay natin? Kumbaga, nasa mahigit kalahati na po tayo. No? Na kung tatansyahin natin, almost 70% na po tayo ngayon sa pamumuno nitong si Bongbong Marcos. Pero wala po tayong napapala. At kita nyo naman, pati yung mga foreigner na inuutangan po para sa mga infrastructure project po natin, abay, hindi na po magpapautang. So ano pa po yung aasahan natin? At ang mga kalyado niyang magnanakaw sa pera ng bayan ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakulong. At ito po, 8 buwan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila napapauwi si Tatay Digong. Hanggang ngayon, accusation pa rin na siya po ang mastermind ng AG King ito. Sa 8 buwan, wala ni anumang kaso, wala pang hatol, nanatili pa rin itong suspect pero kinukulong itong si Tatay Digong. Ayaw nila bigyan ng interim release habang nagkakaroon po ng pagdinig sa kasong ito. Dahil takot po sila na magsalita na naman si President Duterte kontra corruption. And now, gusto na naman nila gawin ang ginawa nila kay Tatay Digong dito naman kay Senator Bato de la Rosa. Well, with the next, Senator Bongo, Vice President Sara, hanggat maubos tayo kalaban nila sa politika at patuloy sila na mamayagpag at patuloy nila paghihirapan ang taong bayan. Kaya hindi dapat tuloy-tuloy mangyaring ito, kaya dapat magsalita na. Ang sabi nga po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, para sa kaganapin na rally ngayong 16, 17, and 18, hindi na dapat tayo manahimik. At ang sinasabi nga po natin, mga kabayan natin, na talagang bagsak na po ang ekonomiya natin. Ito po, panoorin natin sa balita. Hindi po ito invento lang at hindi pwedeng i-deny ito ni Claire Castro. Kung nasaan ay binawi po nila ang pagbagsak ng stock exchange at sinasabing nalugi ng 1.7 trillion. Ngayon hindi na po nila pwedeng i-deny ito. Dahil nakita naman po natin na yung mga negosyante ay nagwawala na. At ngayon, sinasabi ang mga negosyante ay sasama o mano sa mga lawakang rally sa 16, 17, and 18. Gaano kaya ito katotoo? Panoorin muna natin kung gaano kabagsak yung ating ekonomiya. Ang stock market at mukhang mahihirapan pa itong makaahon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Mikey Oreta. Bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index ng 1.3% to 5629, ang pinakamababang close sa may higit 5 taon. Grabe no, katumbas nun is 8.5 billion. Kita nito kung gaano kalaki ang nawawalang tiwala ng mga investors sa gitna ng mabagal na paglago, mga issue pampatakaran at mga kontrobersiyang pangkorupsyon. Tingnan mo, ha? Pakinggan nyo yung sinasabi na nagre-report. Patunay ito na nagpapakita na walang tiwala ang investor sa Pilipinas. In more than 3 years sa pag-upo ni Bongbong Marcos. So lalo pa itong lalala. Dahil imbis na solusyonan, ay hindi naman nasusolusyonan eh. No, puro salita lang. And nasaan na po ngayon yung mga tinaguriang magnanakaw sa kaba ng bayan? Pati si Secretary Bunuan ng DPWH, wala na, naglamyerda na.
nakatakas, pinatakas, pinalabas. Nasaan si Martin Romualdez? Nasaan si Saltico? Nasaan yung mga kongresistang pinangalanan ng mga Diskaya? Putangin na, niratarget nila mga senators at mga Duterte. Davao yung kanilang imbestigahan, pero dito sa Manila, Bulacan ang napakaraming flood control. Yung Cebu, nakita natin, pangalawa sa pinakamaraming flood control, pero walang nagawa dahil walang pinagawa. Ika nga, ito yung napakaraming baha, pero walang nasisirang flood control kasi walang pinagawa. Kaya sirang-sira yung mga kabahayan. Grabe ito mga kabayan. Lalo pang nagpapayanig sa tiwala sa gobyerno. Ang mga natural na kalamidad ay hindi maiiwasan, pero ang mga taong sanhi ng katiwalian at ang tiwalang nawawala. Grabe oh. Nakakapanlumo po. Makikita natin yung epekto dahil sa kanilang pagnanakaw. Talagang parang binoldos yung mga bahay, mga kababayan natin. Dahil dito ang siyang tunay na humihila pababa sa ekonomiya. Matapos ang sunod-sunod na Problema kasi dito, okay sana kung silang mayayaman, silang magnanakaw yung tinatamaan ng mga ganitong klaseng kalamidad Ang epekto ng kalamidad Wala yung natatamaan, yung pa yung mga taxpayers at mismong mahihirap. Dahil sa pagnanakaw ng mga mayayamang politiko, mahihirap yung nagsasakripisyo. bagyo at mga investigasyon, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa 4%, ang pinakamahina sa 4 na taon. Pinakamahina po sa 4 na taon. So, ibig sabihin, mula nang umupo si Bangbang, si Bongbong Marcos, ito na yung pinakamahina. So, ano yung sinasabi nila na patuloy na nag-grow yung ating ekonomiya, tumataas yung ating ekonomiya? Hindi nila mapasinungalingan. Nakaraan, nagsabi sila na bumaba na yung kahirapan, biglang binalita na lalong dumadami ang nagsasabing sila ay nahihirapan. Anong sinabi ni Claire Castro? Kung maalala natin mga kababayan, yung sinabi niya, dahil po yan, kasi po maraming kalamidad na dumating. Kung baga sinasabi nga natin, ang mga Pilipino sanay na sa kalamidad. Hindi lang po sila sanay, nakawan ng mga nakaupo sa pwesto. Kasi nung panahon ni President Duterte, hindi po mangyayari yung mga ganitong klaseng talamak na corruption. Wala huli agad sila Mayroon tayong Presidential Anti-Corruption Commission. Kaya booking agad sila. At isang sumbong lang, sa sumbungan ng bayan, tawag ka lang. Imbestigahan agad yan. Ngayon, sinong sumbungan mo? Sumbong mo kay Bongbong. Wala kang kwentang, tamad-tamad nga At ang epekto ng mga anomalya ay maaring mas malalim pa kaysa sa mga bagyo. I think the natural disasters, most investors are used to it. They know we're in typhoon season. But what has really worried them, I think, over the last few months is definitely what has worried most Filipinos is the corruption controversy, right? So ayan, corruption po yung rason. Hindi po yung kalamidad Claire Castro. The idea that billions and billions of pesos have been lost, not spent on infrastructure as it was supposed to be. Grabe, bilyon yung nalulugi. And instead stolen. And that is not only the loss of money, but the sense of weak governance. Hindi lang po sa pagkalugi ng pera, kundi nagpapakita ng weak governance. Bongbong Marcos, maawa ka po sa ekonomiya natin. Maawa ka po sa mahigit 116 million na mga Pilipino. Magpahinga ka na, Bong. Grabe na pong kamalasan ang dinala mo sa ating bansa. Bas na sa mga datos ang kawalan ng tiwala ng mga namumuhunan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, bumaba ng 40% ang foreign direct investment. Kababayan, tingnan nyo. Mahigit 40% ang foreign direct investment. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon lang po yan nangyari. Ngayon lang po nangyari. Uulitin ko po. Wala na. Sino pa magtitiwala sa atin? Kung 3 years pa lang po siya, ganito na po yung nagiging resulta. Hindi umangat Pababa. Lalo pang bumaba nung pinaaresto niya si President Duterte. Kasi kinakala ng gagong to, okay to. Sabihin nila, matapang ako, magtitiwala yung mga investors. Wala. Kasi alam din ng mga investors, kung sinong presidente na gumawa ng paraan, sinakripisyo ang kanyang sarili para lang umangat ang ekonomiya ng ating bansa at malinis yung ating bansa. Yun ang gusto ng mga foreigners. Yung hindi sila natatakot maglakad sa gabi,
Yung hindi sila natatakot na sila ay ma-hold up. Ngayon bumalik na naman eh. Yung mga turista takot, yung mga investors takot. Takot sila mag-invest sa Pilipinas. Droga, krimen, bumalik. Corruption, mas lumala. Diba? Tubig, kuryente, hindi naman bumababa. Tapos yung mga panukalang batas para pagbabain yung tubig, kuryente, pagkain, hindi naman naaprubahan. Investments noong Agosto, nasa $494 million na lang. Grabe. Habang maraming dayuhang kumpanya ang naghihintay at nag-aatubili munang palawakin ang operasyon nila Naghihintay, nag-aatubili. So may operation na sila, gusto nilang palawakin. Nag-aalangan po sila. Dahil magnanako ang gobyerno ni Marcos. dito sa bansa. Hindi lang pera ang umaalis, kundi ang tiwala na siyang pinakamahirap ibalik. If money is Pera at tiwala na po yun nawawala. stolen, then that is obviously a, shall we say, a hit, a discrediting of that idea about the Philippines. So that's the first thing. They want governance in general because of all the things they associate good investments with. Now, the second problem with, again, the flood theft controversy is that there is now a general question: will the Philippines be able to spend the money as it promises to in the budget? Ang kawalan ng tiwalang ito ang nagiging pinakamabigat na hadlang sa ekonomiya, kahit pa sinasabi ng pamahalaan na nagsisimula na umano ang mga reforma. So now, Wala na. Hindi na po kaya ng sinasabi niyong reforma. Kasi paano mo marireforma? Alam mo, may sinasabi si Manong Chavite. Paano mo marireforma kung sila nga mismo yung involved? So, paano mo mapapanagot ang mga magnanakaw kung sila-sila lang yung involved? Siya yung pumerma ng budget, di ba? Which is nakita yung napakaraming insertion. So, paano mo ito masusolusyonan? Okay sana kung may mga magnanakaw lang, pero hindi mo alam. Wala kang involvement. Malinaw po ang kanyang involvement dito eh. Kung tatanungin po natin yung mga eksperto, dahil siya po ang pumerma ng budget. Foreign direct investment ng Pilipinas lumagapak sa 40% from Bangko Sentral ng Pilipinas. O, papalabasin na naman ni Claire Castro, sinungaling po ito. Sabihin niya naman, tataas na po yung ating ekonomiya kasi magki-Christmas season na magpapadala po yung mga OFW. Ugok mo, anti-Claire Castro, yung mga OFW, magpoprotesta po sila. Zero remittance po sila sa katapusan ng Nobyembre. So, paano yung sinasabi mo makakaangat yung ating ekonomiya? Dahil gagawa po sila ng paraan na hindi magpapadala sa Pilipinas para iparamdam sa gobyerno ng iyong amo na si Bongbong. Nagalit na po yung tao. Magpahinga na po siya. Yan ang gusto ng mga tao po. we are giving, I think when I say we, most people who look at the Philippines are giving the ICI, the government, the benefit of the doubt. Once they will take a look at what's happening with the ICI, and then they will make a judgment. Is the ICI transparent? Is it credible? Are its findings, or is the process meant to result in whole-scale reform? So not just convicting the people who have stolen the money, but fixing the budget process. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang pananagutan? Aabot ba ito sa taas o matatapos lang sa mababang antas, gaya ng dati? This corruption would not have happened without the budget process being compromised. So the big question is, who was responsible in the budget process? Who participated? Who allowed it to happen? Because ultimately, they knew they would benefit down the road. Who benefited financially? Para tayong isang Volkswagen economy, matibay, maaasahan at kaya ang mga lubak. Pero hanggang kailan ito tatagal? Yun, ang ganda ng kanyang sinabi, no? Hanggang kailan tatagal? No? Dahil nga po yung gobyerno natin, nakikita naman po natin, magaling lang po sila magsalita. Ayan po yung problema. Magaling po sila magsalita, pero wala po sa gawa or kulang po sa gawa. So, paano tayo makabawi? Paano tayo tatagal? So, ang solusyon dito ay kailangan ng mareforma, kailangan ng palitan yung namumuno po sa ating pwesto sa gobyerno natin. Sapagkat nakikita natin na wala po siyang ginagawang solusyon. Patuloy po yung paghihirap ng taong bayan. Samantala sila sa gitna po ng kalamidad or unos, sila po ay nagpa-party-party sa Malacanang. Nagpa-unli-unli po sila, unlimited yung buffet. Ang sarap ng sayawan, party-party, may music pa. Pinaghahandaan po yung concert ng Blackpink. Samantala yung bagyo, unos, kalamidad, pagtulong, ayuda ay hindi nila pinaghahandaan.
And now, galing mismo sa isang Bongbong Marcos na yung mga heavy equipment daw po ng DPWH, ilang taon na po na nakatingga. Ilang taon na po ba siya sa pwesto? Bakit hinayaan niya na nakatingga yan mula nung umupo siya? Bakit hindi nila ginamit yan? And ngayon, anong gusto nilang gawin? Isisisi na naman sa nakarang administrasyon kung bakit nakatingga daw po yung ilang mga heavy equipment ng DPWH. Patunay lang po yan kung bakit nakatingga yan. Kasi wala po silang ginagawa. Tamad po sila. Inaasa nila sa mga kontraktor yung mga kagamitan ng gobyerno na ginastasan ng bilyon-bilyon, hindi nila ginagamit. Doon sila umaasa sa kontraktor, ubos yung pera ng ating bayan. Di ba? So nakakahiya man, pero ito na nga po. Ngayon, may bago na naman silang gimmick, no? Nag-launch po sila na sinasabi nila na kontra flood control. At sinasabi pa ng isang Bongbong Marcos, mababawasan daw po ng 60% yung pagbaha sa Pilipinas. Maniwala na sana ako Kaso mahigit 3 taon na po siya na nanluloko sa mga Pilipino. 3 taon na po siya na isang sinungaling. So, paano pa tayo maniniwala? Kontra baha, parang kailan nang sinabi niya po na mayroon tayong 5,500 blood control. Asan? Ngayong inabot. Ayan, sa mga taga Cebu, sa mga binaha, no? Singilin niyo po si Bongbong Marcos sa kanyang mga pangako. Sige, pakinggan natin kung ano naman yung kanyang mga pambubudol dito sa kanyang press conference. Malaking bahagi sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagpukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. So, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito. So, mula nang umupo siya po, mga kabayan po natin, no? Ngayon, may bago na naman po siyang proposal. Upland kontra baha. So, ito na daw po yung pinakasolusyon para hindi tayo bahain. Ang dami mo solusyon, bong. Pero walang nangyayaring solusyon. Paano ba kasi tayo magtitiwala sa isang tao na humihingi po ng kanyang advice, sa isang ghost, sa isang multo, sa kanyang ama na matagal na namayapa? Paano tayo magtitiwala dyan? Ang budol ni minsan ay budol talaga, mga kabayan po natin, talaga mawawala. Ay, Diyos ko. Pero nasa likod niya po is big time, no? Si Ramon Ang. I don't know, mga kabayan po natin, no? Kung ito ba si Bongbong Marcos ay inuuto lang ni Ramon Ang. Pero sa totoo lang, kahit sino pang negosyante, kahit itong si Ramon Ang, ano na rin ito no? Umaaray na rin ito sa nangyayari sa ating bansa. Negosyante po ito Kung nakikita niya na nag-withdraw po yung mga investors, bagsak yung direct foreign investors natin, bagsak yung Philippine Stock Exchange po natin, mababa na po yung piso, halos wala na pong value. Ay, nakaramdam din ito. Kaya palagay ko, mga kabayan po natin, pilit lang sinasakyan itong si Ramon Ang, itong si Bongbong Marcos. Pero sa totoo lang, hirap na rin ito. Kita natin yung mga Makati Business Club, yung Philippine Chambers of Commerce, umaaray na rin po, nagrereklamo na. At hinamon nila si Bongbong Marcos na patunayan kung siya ay seryoso sa kanyang pinagsasabi na imbestigahan ng corruption. O hanggang ngayon, hindi niya po sige, nagkaroon ng investigation. I mean, yung mapapanagot, hanggang ngayon wala pa rin napapanagot. Upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig, isang-isa. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas. Yung ibig nagsisil. Ito na naman, mga kabayan po natin, nag-engineer na naman siya. Hindi ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy natin gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH, maintenance na kailangan nilang gawin. So, bagong source of corruption na naman, no? Kasama daw po sa MOOE. Naghahanap na naman sila ng source of corruption na legal. Kasi alam mo yung paghukay, no? Sa totoo lang, yung paghukay sa mga, sa mga ilog na yan, grabe ang corruption dyan. Alam mo, sa Bulacan may nagbulgar dyan na naghukay sila ng mga 10 tonelada lang, pero ang dinideklara daw po nila is 100 tonelada. So, imagine mo, di ba? Kung gaano kalaki yung kanilang tinubo. 90% ng tinubo nila.
Kasi hindi naman po yan, di ba? Hindi naman po nakikita yan eh. Hindi ko kasabot yung engineer. Pera na naman yan. Every year. Gumaganon siya. Ngayon, itong unang phase, kailangan dahil napakalalim pa, 10 meters pa yung huhukayin on average sa ating. Ganun kababaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin para yung iba 20 meters. I'm sorry, 10 feet. 3 meters pala, sorry. 3 meters, 10 feet. Sobrang lalim nun ah. Gagawa ka na ng tunnel bong ah. Upang matiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the Oplan hanggang July of next year. Ng mga 9 months ito. Hindi namin titigilan. Ngunit, even 9 months, matapos lang yung termino mo ha. Kung sakaling pagbibigyan ka ng taong bayan at matapos ang termino mo ha. So, hindi pa rin tapos yung offline, ano mo na yan. Offline kontra baha. Asa na kasi yung mga flood control na pinangako mo? Dapat ipatupad mo yung mga flood control. Yan ba ay flood control o panibagong skandal na naman yan? Panibagong ghost project na naman yan, bongbong? after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan. Alam nyo, kung pinagpatuloy niya lang ha, yung sinimula ni President Duterte, yan ang ginawa po ng nakaraang administrasyon. Pasabay ng pagpapagawa ng ilang mga flood control project na talagang nandyan naman, hindi ghost project, kasama po ito, yung paglilinis ng mga drainage canal. Lahat yun, continuous yun, non-stop. No? Para kung magkaroon ng baha, bumaha man, mabilis ang pagtanggal ng tubig. Mabilis yung paglaho ng tubig. Kasi nga, tuloy-tuloy yung daloy. Simula nang umupo ito, wala na nag-release ng stero, kanal, itong naghuhukay, wala na po. Pinatigil nila. Kasi ayaw nila i-continue yung mga programa ni President Duterte na build. Ang gusto niya, build, budol more. So, ang nangyari, ito, lubog sa baha. Parang Bulaga, buong bansa, lubog sa baha. Dahil alam naman natin, umiipon pa. Ang isa pang nakita nating problema ay ang paglagay ng mga pumping station na mali. Merong mga pumping station, hindi lang meron. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. So, anong ginawa mo mula nung tumayo, hindi gumana pala? Tinayuan mo rin. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo, sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At yung imbis na Pucha, administrasyon mo pa pinagawa yan. Ba't nagagalit ka? Ba't tinaprobahan yan? Bong. magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na dinagay. Kaya marami I-abolish mo, pagawa ka ng bago para bagong pera ulit. marami pa tayong kailangan gawin. Ngunit malaking bahagi na sa solusyon ito na paglinis ng basura at paghukay ng ating mga paghukay sa desiltation para maging malalim ulit. Itong project na ito, itong Oplan na ito, nakita ninyo, nandito kasama natin yung mga ibang Metro Manila Mayor at ang mga iba't ibang Metro Manila leadership upang magsama-sama. Kasama po nandito po, buti na lang nandito po si MVP na sinama natin. Ito, kaya lagi natin sinasabi, talagang kailangan natin yung Basta may kamera talaga, sabay tingin agad at sabay ngiti itong si Vince Dizon, no? Mr. Press Conference. Napansin nyo pa mga kababayan natin, na halos lahat ngayon nasa ahensya ni Bongbong Marcos, mahilig po sila sa press conference. Basta't may media, ang kaganda ng ngiti ng mga putang inang to, no? Alam mo talaga na mga plastic at pakitang tao lang. private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya nandito si Manny Pangilinan. Binula pa yung mga negosyante, mga kababayan. Nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila lang gagawa sa marami dito sa kailangan ng gawin na trabaho. But of course, they have to do this in coordination with our local government executives. At alam naman natin, ang mga local government executives nung nakita nila na may project na ganito ay pumayag naman kaagad dahil siyempre ayaw nila ng baha doon sa kanila. So malaking Payag talaga sila, putay na, panibagong budget na naman yan, panibagong pera na naman yan. Payag talaga sila dyan, no choice sila. Baka mamaya hindi mo sila bibigyan ng budget bong.
Alam naman natin kapag hindi sumunod sa'yo, hindi nyo binibigyan ng budget, iniipit nyo. Yung mga yan talagang susupport sa'yo. Pakitang tao na lang yan. Pero, yung mga yan, hindi na rin po masaya sa'yo. Kala mo, yung mga taong yan, nakangiti lang po sa'yo. No? Galit na po yan sa'yo. Dahil sila rin ay sinisisi ng taong bayan kung bakit bagsak ang ekonomiya. Yan, mga negosyante rin po yung mga yan. Nakita nila kung gaano kabagsak yung ating ekonomiya. So, mga yan alam nila. Kaya galit na rin yan. Masama na rin yung loob sa iyo yan po. Kaya wag kang magtiwala dyan. No? Baka mamaya yung iba dyan sa kanila, isama po ni Ramon Tulfo sa sinasabi niya mga financer at gagawa ng destabilization. Anyway, mga kababayan po natin, no? Hayaan na natin to si Bongbong Marcos. Yan, narinig nyo naman siguro yung kanyang mga pangako na sigurado ito ay mapapako, may stapler, ito ay maguglo na naman. Mga kababayan po natin, at siguradong hindi gagalaw. Imagine mo ha, at hindi pa nga niya naayos yung investigation sa flood control. O ito, gagawa na naman siya ngayon ng panibagong kanyang programa daw, itong kontra baka. So tingnan natin, abangan natin, at tingnan din natin kung ano po yung magiging reaksyon ng taong bayan dito po sa kanyang panibagong programa. Masaya ba sila? No? Aantayin ba nila ito? O sila mismo ay hindi na papayag at sabihin na mag-resign ka na, Bong? Dahil wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas kung ikaw pa rin ang uupo sa pwesto. Again, ang ginawa nila, mga kababayan po natin, ha, nila? Illegal dito, talaga yun, no? sa ating Tatay Digong. Diba? Ilang buwan na po niya pinakulong. 8 buwan na po, mga kababayan po natin, na nakakulong si Tatay Digong. Hanggang ngayon, wala pa rin magandang resulta. Wala pa rin resulta patungkol sa kanilang mga allegation sa AG King ito, na dapat nagkakaroon na po ng interim release. So, itong mga traidor, no, na pinakulong si Tatay Digong, sila rin po yung nagpapahirap sa ating bansa. Si Bongbong Marcos, diba? At ang kanyang mga kalyado. At kahit anong English daw po, para kay Atty. Torion, ang kanilang gawing palusot, nagsasabing illegal at kidnapping. Tama naman, nakita natin yan. In layman's term, nakita natin kung paano sa pilitan na ipinadala si President Duterte sa daig, na wala naman po kasalanan, no? Milyong Pilipino ang naligtas dahil po sa epekto ng masamang droga. At sinasabi nila, ilan yung nagurgor? 30,000. Pero sa record ng pulis, 6,000 lamang. Imagine mo kung may nagurgor na 6,000, naligtas yung milyong Pilipino. Ano ang pipiliin mo? Yung mabiktima, ang milyon-milyon, o itong magurgor, itong 8,000 ito? Di ba? Ganun talaga. Kung kailangan ng pagbabago, kung kailangan maglinis ang gobyerno, kailangan talagang may masasakripisyo. Lalo na po yung ayaw ng pagbabago. Lalo na po yung hindi tumitigil sa kanilang illegal na ginagawa. At yan po ang ginawa ni President Duterte. Kaya alam mo, palakpakan natin si President Duterte. No? Wala nang ibang talagang pinaka magaling na presidente, kundi itong si Tatay Digong lang. Nakita mo in 6 years span kung paano po pinaganda ang ating bansa, paano po ginawang safety yung ating bansa. Only po sa pamumuno ni President Duterte. Napakagandang programa niya. Sadyang bitin po. 6 na taon. Legal talaga yun kasi hindi dumaan yun sa judicial process, judicial confirmation process here. Whether you apply Article 17 of 9851 or you apply the Rome Statute under Article 59, hindi talaga dumaan sa competent judicial authority yun. So maski anong English pa ang gamitin, illegal yun. Dito naman kay Senator Bato de la Rosa, ito ang exciting kasi ang sabi ng DOJ wala silang warrant, ang sabi ng DFA wala pa silang kopya ng warrant, ang sabi ng transnational crime wala rin daw silang warrant, at yung spokesman mismo ng ICC nagsabi walang warrant. Pero ang ating ombudsman, ewan ko anong description ng kanyang trabaho, nakalimutan siguro niya basahin at i-remind yung sarili niya about Article 11 no, of the 1987 Constitution, Section 13, naka-enumerate yung trabaho niya doon. With due respect po kay Ombudsman, hindi ata trabaho ng Ombudsman ito, yung makikialam about sa ICC processes. Binasa ko, hindi ano doon, hindi po kasali ito sa kanyang job description. And work. Sinasabi kasi ni Boyeng Rimulya, no, na talagang magaling lang daw po siya at nakakuha daw po siya ng scope patungkol po sa sinasabing warrant of arrest, no,
nitong si Senator Bato de la Rosa. At ang sabi naman ng kanyang kapatid, ang source daw po nitong si Boying Rimulya ay galing daw po sa third party. So, third party, I don't know kung anong ibig sabihin niyang third party na pinagkukunan ng source of information. Ngayon, parang sinasabi nila kung may third party source, ibig sabihin, nandyan na, no? At hindi lang po nila pinapalabas. Kaya, tama lang po mga kabayan po natin na maging handa talaga si Senator Bato. Kaya yung sinasabi nila, bakit si Bato hindi lumalabas sa Senado? Diba? Kung nalaman mo pa naman na may palabas na warrant at ibibenta naman nila ang law, hindi na naman sila dadaan sa tamang due process. Lalabas pa ba si Senator Bato? Diba? Magpapakita pa ba siya? And ang tanong, ito ba itatanggapin na naman nating mga Pilipino? Hahayaan na naman natin na another bend the law, no? Hayaan na naman natin na yung Supreme Court po natin ay wala na namang gagawin. Diba? So, yung ginawa nila kay President Duterte, illegal yun eh. Walang kaso sa Pilipinas pero kinasuhan sa international. Pwede ba yun? Kung may nangyaring krimen sa ating bansa, bakit hindi nyo kinasuhan? No? Unang-una, wala na po siyang immunity. O bakit pinadala pa rin talaga doon? Kaya sinasabi ng mga eksperto at si Atty. Torion, kahit anong English pa ang kanilang gagamitin, maling-mali ang ginawa kay President Duterte. At ngayon may plano na naman silang gawin ito kay Bato. Kawawa po yung Pilipinas. Lugmok sa kahirapan, droga, krimen, bagsak na ekonomiya, yung ating justice system ay paralisado pa dahil ginagamit ang International Criminal Court laban po sa mga opposition. First, itong ginawa niya even violates ICC rules, no? Kasi yung mga applications for warrants and warrant itself, kung sealed pa ito, no? Hindi ito pwede i-disclose unless allowed by the justices themselves, no? Ang ibig ba sabihin nito ay si Ombudsman Rimulya ay may authority from the ICC judges to reveal the contents of the warrant? Alam mo, malay natin siya na po yung spokesperson ng ICC, Atty. Torion. He has to explain that because this is a grave violation of the rules in the ICC itself because this is supposedly confidential. And as to why he divulged that, can give us many conjectures, no? Grounds for conjecture, such as but not limited to. Baka ginawa niya ito para matakot si Senator Bato de la Rosa. Kasi alam mo, they are capable of anything. Yung kay PRRD, ako din ng lead counsel doon, klaro yun, kidnapping. Ano ba ito? PRRD part number 2, de la Rosa. So, ano ito? Kidnapping 2.0 ba ang mangyayari? Yan ang tanong natin. Sa version. So, kaya nga, sana naman they would heed the rule of law, no? Kung merong warrant, let it go through the proper processes. If they would treat it as an extradition, then follow the rules on extradition which became effective on November 10. If they follow surrender because they are always barking that they will rely on Article 17 of RA 9851 on surrender, well, they must likewise understand that they have no rules and regulations. They have no IRR yet as to how surrender would be effectuated in the Republic of the Philippines. If they will tell us they will rely on Article 59 of the Rome Statute, hello, there is even a question now in the petition for certiorari, which we filed, questioning whether or not there is still legal basis on the part of the Philippine government to continually cooperate with the ICC in the light of the fact that we already withdrew from the Rome Statute effective March 17 of 2019. Now, granting ex argumenti gratia that Rule 59 or Article 59 would apply, wala pang specifics eh. Like for example, pupunta ka daw ng competent judicial authority. Wala pa nga tayong rules of procedure. Ano ba itong competent judicial authority na ito? MTC ba o RTC ba? Or Court of Appeals ba? Ang sabi din dito sa the arrested person or the person shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of that state. So kung law of that state, so Philippine law yan, rules on criminal procedure. And sa rules on criminal procedure natin, kailangan may warrant of arrest. It should comply with Article 3, Section 1 of the 1987 Constitution, which states that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
And as to how the due process of law would be observed, wala ding rules and procedure insofar as surrender is concerned. Kaya nga, with utmost due respect doon po sa ating kaibigan na prosecutor po na self-executing daw yung Section 17 of RA 9851, with utmost due respect, I digress and I do not agree simply because of the fact that the self-executing provision or non-self-executing provision per Manila Prince Hotel case, which he cited, applies only to constitutional state principles. It does not apply to statutes because statutes require publication. It requires the passage of implementing rules and regulations, and to a certain degree even kung may penal provision kailangan ka pa magpasa doon sa sa UP Law Center, no? So kaya hindi talaga yan self-executing provision. Hindi pa nga naka-define yung rules of procedure po. Kaya medyo mali po. Opo, attorney, nakikita nyo rin po ba na, kasi nagbabasa rin ako ng mga komento, marami din sa mga kababayan natin, alam nyo na nag-aanalisa. Hindi ba itong pamamaraan na ito ay pagtapik doon sa ICC na parang pampagising sila, hoy, mag-ano ka na, mag-issue ka na ng warrant, parang ganito. Nakikita nyo rin po. Hindi ko alam kung masasagot nyo po ito, attorney, pero sa inyo pong opinion. Well, there is some truth to it, no? Maybe this is a way to cajole or even force the ICC to issue the warrant. Parang ganun ba? Tagal nyo naman mag-issue ng warrant, deklara ko na nga ito. Eh, hindi, baka nakalimutan lang ni Ombudsman Remulla na una, hindi niya trabaho yan. Hindi na po siya DOJ Secretary, Ombudsman na siya. Nakita natin ngayon kay Boying Remulla, Mr. Press Conference na po ito, mga kababayan natin. Madalas nagpapa-press conference. And ngayon lang ako nakakita na yung ombudsman lagi nakaharap sa press conference. Lagi niyang gustong pangunahan ang lahat na press conference. Nakita niyo po yung briefing or press conference na ginawa po with ICI. So, siya yung nangunguna. Siya yung mga sumasagot sa mga katanungan. Which is supposed to be, hindi na po yun trabaho po ng ombudsman. So, kumbaga, magtatanggap na lang po sila ng complaint. Nakikita natin, parang siya po yung gustong gumawa ng complaint. At nakita natin kung ano po yung direksyon na gusto nilang gawin. Didiin lang po nila si Saldico and pagtakpan itong si Martin Romualdez. Kasi ayaw nila sabihin na si Martin Romualdez ay involved talaga sa korupsyon. And same thing po dito kay Senator Bato de la Rosa. Nakakapagtaka na hindi niya natrabaho, hindi na siya part ng DOJ. Pero yung trabaho ng DOJ, siya po nag-announce. And in a way, ang iba naman ay nagpapasalamat dito po kay Boying Remulla at John Beck, no? Dahil parang warning ito, paalala kay Senator Bato de la Rosa, oy baka magulat ka, may palabas na warrant sa'yo. At least, alam ni Senator Bato de la Rosa, kasi mahirap po na tahimik sila. Kapag tahimik sila, talagang may ginagawa po silang kakaiba. At least ngayon, dahil nag-iingay po itong si Boying Remulla, at siya po ay naninindigan na may kopya daw po siya ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Yan po yung ating pakaabangan. Mga kababayan, 8 buwan na simula nung pinaresto si President Duterte. Hanggang ngayon, wala pa ring resulta. At kahit yung petisyon ng kanyang mga anak ay hindi pa rin sinasagot ng Supreme Court. So, malabo pa ito, mga kababayan po natin. At hindi natin alam kung kailan nila pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kaya, again, Senator Bato de la Rosa, huwag ka pong pakasigurado. No? Kailangan mo mag-ingat. Kailangan laging handa po ang iyong mga abogado. At siyempre, yung sambayan ng Pilipino, nandito naman kami para sa iyo, no? Para suportahan ka. At sana po, no, yung mga kababayan natin, hindi po sila papayag na kung ano ang nangyari kay Tatay Digong ay mangyari na naman kay Senator Bato de la Rosa. Kailangan nila lumabas, kailangan umaksyon. Kawawa po tayo mga Pilipino, no? Na kung sino lang yung leader, kung sino po yung tumutulong, yun po yung gusto nilang ipa-aresto. Kung sino yung mga hindi nila kalyado pero tumutulong. Kita nyo naman kung sino yung pumunta po sa Cebu. Nag-ikot. Bato, Bongo, Robin Padilla, Marcolita. Asan yung mga kalyado ni Bongbong Marcos? Wala. Diba? Tapos tatanggapin na lang ba ng mga Pilipino na kung sino pa yung mapagkatiwalaan natin na talagang tumutulong, talagang nagtatrabaho, yung pa ang kanilang ipaparisto. Dahil nga, hindi nila kalyado at nabubulgar ang kanilang kasinungalingan at pagnanakaw. So, ang pagdidesisyon po, no, sa panahong ito ay nasa tao na. Kung papayagan nyo pa na patuloy tayong maghihirap, babagsak ekonomiya, mahal ang tubig, kuryente, at puro pangako, mambubudo lang. And
Dapat daw, pasalamatan na po natin kung bibigyan tayo ng 5,000, 10,000 pagkatapos natin bagyuhin. Kahit ikaw ay totally damaged. At imbis na bibigyan ka ng bigas, sinasabi nila is bawal. Kaya nga mga kababayan po natin, para kay Ted Filon ha, tanong lang ha, kailan daw po ipapatawag ng ICI itong si Bongbong Marcos? Sapagkat siya ay kasama naman sa mga pumirma ng budget. O tama, dapat paimbestigahan si Bongbong Marcos dahil isa po siya sa pumirma ng maanumalyang budget. Hindi puro isisi nila sa mga Duterte, hindi Davao yung kanilang targetin. Hindi dapat yung Dolomite. Hindi nila masagot, hindi nila masolusyonan, hindi nila pakulong si Martin Romualdez, hindi nila kayang pagtakpan ang pagbaba ng ekonomiya, talamak na krimen, droga, kagutuman. O ito, i-divert natin sa Dolomite at sa Davao at ipakulong natin si Bato. Di ba mga gago? Hindi pa ho natatanong si Zaldico kasi hindi na uuwi yun. Hindi talaga Tinanong si yun. Grace po, wala bang magtatanong doon sa pumirma ng approval? Ayun na. Nagtatanong lang naman ako, Maricel, saan ang schedule ni Pangulong Junior today? Nako, Manong Ted, Pangulong Junior na lang, Ted, ha? nagkansela nga eh. Dapat kasi ngayong umaga meron siyang pupuntahan na mga naapektuhan ng baha dyan sa Navotas at saka dito sa may Manila. Pero hindi binigay sa amin yung dahilan bakit nagkansela Huwag tamad. nung pagbiyahe. So baka may ibang gagawin ngayong umaga. Diba? So, ayan, taga Nabutas at taga Manila, pupuntahan sana kayo ni Bongbong. Pero mukhang nalit ng gising, no? Mukhang nasubrahan ng singot at tagay. Mukhang masarap-sarap yung kanilang pulutan, no? Alaskan King Crab at Wagyu beef ang kanilang pulutan. Kaya medyo napuyat. So, hindi kayo pinuntahan. Ayan, binudol na naman kayo. Another pambubudol, another paasa na naman at hindi dumating si Bongbong. Pero this afternoon, meron daw siyang haharapin na courtesy call sa Malacanang. Wow, okay. Ng United Nations Secretary General. Okay. Wala ba siyang imbitasyon sa ICI? Aba, Pumanat na naman si Ted Filon. Wala po ba siyang invitation sa ICI? Dapat nga mayroon eh. Dapat mayroon po siyang invitation sa ICI. Dapat lagi siyang imbitahan. Kasi siya nga po yung pumirma ng budget eh. Siya yung pumirma ng pinakamaanumalyang budget. Kaya dapat lagi siyang imbitahan. wala. 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 Kada hinihinga niya ng komento, di ba lagi niyang pinupush independent Oo nga. commission? Ako lang naman ang nagtatanong. Hindi ba siya imbitahan sa ICI? Kung bakit niya pinirmahan yung budget? Kasi tinanong si Martin Romualdez, hindi pa ho natatanong si Zaldico kasi hindi na uuwi yun. Tinanong si Grace po, right, ng ICI. Yung mga, kumbaga, kasama supposed to be doon sa BICAM, no? Tinanong, wala bang magtatanong doon sa pumirman? Most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Yung 2020. Most corrupt budget in the history of the Philippines. Tatanong lang naman ako. Budget. Hindi, magandang tanong naman yan, Manong Ted. Di ba Kaya valid lang, naman yun? oo, Okay. valid na tanong. Kaya lang, parang napapatungan pa ng another question yung tanong mo eh. Kasi talaga ba, kung papatawag siya, ano ba yung gusto nating malaman? At saka mangyayari ba yun? Mangyayari na alin? Na ipatawag siya? Kung totoong independent. Naniniwala ka bang independent? Kung totoong independent. Kaso hindi nga independent eh. Ha? Napaisip si Maricel Alili. Kung totoo nga bang independent o hindi itong ICI. Well, sabi nila, independent commission daw. Ikaw nga yung tinatanong, naniniwala ka ba na independent itong ICI? Bakit ituturo mo sa kanila, ma'am? Naniniwala ka bang independent? Oo, pero the fact Naniniwala ka? kasi na ang bumuo, Malacanang, at ang nag-appoint, Malacanang din, At ang nagpopondo? at ang Malacanang nagpopondo, din. yun din. Okay. Dali lang. Ano daw ang tawag doon sa mga mayors itong dumaan na bagyong Uwan? Ano ang tawag sa mga LGUs, sa mga local official na hindi nagsipag during the time na tumatama itong bagyo? Tamad, ano? Ang tawag doon ay mga Uwan tamad. Uwan tamad. So, kasama po dyan si Bongbong Marcos. No, tamad. Imbis na pupuntahan sana yung mga binaha, bibisitahin sana para mapakalma lamang at kamustahin din ang kanilang kalagayan. Yun nga po, nakansila daw po. Sabi ko nga, bukang nasubra ng singot at nasubra ng tagay,
Kaya hindi po siya nakapunta. Di ba sabi ni Bibi Sara, alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na. Paano siya pupunta doon sa mga nabiktima? Kung alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na, mga kababayan natin. Again, hindi pa po tapos ang paniningil. Hindi pa po tapos ang pagbabayad ng kanilang utang dito po sa ginawa nila kay President Duterte. Hanggang ngayon, dapat pinapalaya nila ito. Dahil wala namang kaso at wala namang desisyon pa. Hanggang ngayon, siya ay dapat manatiling inosente pa rin hanggat wala pa pong pinal na desisyon. Bakit ayaw nila bigyan ng interim release? Diba? So, kaya, ang sinasabi po ni Congressman Kiko Barsaga na talagang gusto nilang magorgor itong si Tati Ticong, yan ang kailangan nilang malaking pananagutan sa taong bayan. Kasi kung sino pa yung nagtrabaho ng tama, siya pa yung kanilang ginigipit ngayon. And then, pupunta sila kay Bato. Hindi ba nila naisip na habang ginagawa nila ito, habang gumagawa po sila ng mga diversionary tactics sa paglilihis ng isyo sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa, lalong bumabagsak po yung ating ekonomiya. Mismo po, Bangko Sentral na yung nagsasabi, nalagapak na po yung pera. Lagapak na po ang pera ng Pilipinas. Lagapak na po ang ekonomiya ng Pilipinas. Sila mahilig pa rin sila ng boy toro, boy press conference, no? At ito, boy budol. Wala tayong maaasahan. And kung sino po yung mga nagsasalita, ngayon, pilit nilang pinapamonitor dito po sa Armed Forces of the Philippines. Nagpalabas sila ng mga listahan ng di umano'y gagawa ng destabilization laban sa gobyerno. Kahit pa ang pinag-uusapan naman ay isang mapayapang kilos protesta dahil hindi na kaya, tama na, sobra na ang nangyayari sa ating bansa. Diba? So, ayan, sana po maging tapat po yung ating pulis kasundaluhan. Hindi po dapat sila maging sunod-sunuran sa maling magiging utos sa kanila. Lalo na po, dito sa gagawing kilos protesta, dapat suportahan nila ang taong bayan. At kung sakali man nalalabas ang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa, dapat isipin muna nila bago nila arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa na wala namang ginagawa, wala namang corruption involvement. Walang anong issue, kundi nagtatrabaho lang yung mga ito. Tapos ito yung kanilang gigipitin. Kaya mga kabayan, again, 16, 17, and 18, ito lagi kong sinasabi sa inyo, makiisa po kayo. Sumama po kayo sa malawakang kilos protesta sa EDSA at sa Lunita para po ma-pressure ang gobyerno ni Marcos Jr. na ipakulong itong mga sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pauwiin yung mga tumakas na para hindi naman sila obvious. Masyado na sila obvious kung saan nalalapit na yung pagpapatawag kay Secretary Bunuan, tsaka naman pinalabas ng bansa. At palagay nyo, uuwi pa ba yun? Wala na, hindi na uuwi yan. Talagang magtago na yun, mga kabayan natin. Malapit na, ilang araw na lang, ilang tulog na lang, 16, 17, and 18. Kita-kits po tayo sa Lunita man or sa EDSA, mga kababayan. So hanggang dito na lang muna yung ating panibagong reaction video, panibagong update. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Alam ko, aangat pa po yung ating ekonomiya. Huwag lang mananatili sa pwesto si Bongbong. Kasi lalo tayong lalagapak hanggat siya dyan. May pag-asa pa tayo makabawi. May pag-asa pang kumanda ang pangalang Pilipinas sa international community. Kailangan na po natin yung tunay na pagbabago. Maraming salamat.